sa Kumuha muna kayo ng ganito sa barangay aantay mo. Ganun yun. Pero pagka straight yung ano natin, ay business, kulang eh. Nag-bypass kayo ng ibang steps. Ganun po yun. Dapat sundin po. Para tuloy-tuloy po yung case na isasampa po yun. So, bago po na po ba nanay, no? Wala man ako nakitang lalaki. Sorry, wala akong tulutan. Wala eh. Walang lalaki yung kasama ko, wala sa lay na yan. Hindi na natin maapian. So, ang ano muna, yung sa, ano muna ninyo, yung batas po ninyo, na parang sa inyo muna, i-discuss ko, pero pahapyaw lang. Hindi ko siya i-discuss na talagang galing sa libro. Yung may intindihan na lang po natin lahat. No? Para mabigyan ko lang kayo ng jowa, ano pa, kabit, ganun ba? Ganun ba? Lalman. Mga nakaka-one night stand, mga ganun, meron ba? Wala naman na, no? So, yun po yung mga karaniwan kasi nakakasiwan, mga asawa. So, para sa inyo ang batas at saka sa anak ninyo. Ang anak po, na-cover po ng 9262 ay mga pababa 18 years old. Pagka 18 at pataas na po, hindi na po sila kasama. Pero, kung ang anak po ninyo ay more than 18, pero ano sila, special. Forever na po sila cover ng 9262. So, yun po ang pagkakaibanan ha. Baka dahil sabihin nyo kahit special, 34 years old, hindi na siya kasama. Kasama po din po sa 9262 kung tinatadyakan ng asawa ninyo. Diba? May iba, wala kang ano, ginagalan yung anak nyo. Pero special na siya, may special needs siya. Forever po siya kasama sa 9262. So, sa 9262, meron po tayong tinatawag na physical abuse. Meron din tayong psychological. Meron din pong financial na lagi pagka-enrollment, madami. At saka sexual o yung tinatawag na marital rape. Bakit mayroong ganun? May mag-asawa naman. Panglima po is penalty. So sa physical, ang pinaka-importante pag kayo sinasampal, sino ang binubugbog dito? Meron? Naman? Binubugbog lang kayo ng pagmamahal, ganun. Maganda yun. Mga sinasampal, tinatadyakan, binubudgod, yung sinapaso ng garilyo. Meron po ba dito? Mga sinasabunutan. Sana wala naman po ano. Sa physical kasi yun yung nakikita ng mapasa, gasgas, galos, na dahil sa ginawa ng asawa ko ninyo. So pagka physically abuse kayo, kailangan po within 24 hours. Sa loob ng 24 oras, kailangan nagpa-medical po kayo para meron po kayong medical legal. No? Hindi pwede na dahil may kakilala ka doon sa hospital na yun, kung kailan ka lang malakas, o kaya kung kailan ka lang sinipag bago ka magpa-medical. Hindi po yun. Kasi kahit nakakuha ka ng medical legal, kasi may kakilala ka nga doon. Pero pag nakita ng judge or fiscal na nasaktan ka ng Sabado, Wednesday ka nagpa-medical legal, agad-agad dismiss. Dahil wala, lagpas na po ng 24 hours. No? So dapat sa loob ng 24 hours na yun, nakapagpa-medical po kayo. No? Kasi pagka hindi, wala. Tapos kailangan po sa public hospital. Hindi pwede sa private. Kasi sa private, pwedeng 1,000, lagyan mo, may sampal, ay may ano ako dito, may tama. 1,000, sabihin mo, may gasgas ako dito. Diba? Pwede mong bayaran. Pero sa public, hindi mo siya mababayaran. Pagkatingin yan, wala namang sugat, wala talagang ilalagay. Pero kung meron, lalagyan po talaga nila. So, medical legal, within 24 hours sa public hospital. Exception. Paano kung si nanay hihiwalay na yung ulo sa leeg? Ano? Ang pinakamalapit na hospital, private ka. Doon na ninyo dalhin, no? Hindi ba? Kasabihin na naman ninyo, ay sabi nang nag-discuss sa amin, dalalhin daw ng public, patayin na. Hindi. Unahin po natin ang buhay. Kung nanganganin din yung buhay po ng tao at mayroong malapit, doon na ninyo dalhin. Magagawa naman ng paraan. Mag-letter lang sila na nung nadala doon, ganyan ang sitwasyon. Tapos, kukuha lang sila ng certification, tapos kukuha ng medical legal sa public. So, pwede po yun. Kasi, anong buhay na po ang kailangan natin iligtas. Wala namang silbi, dadalhin mo nun, patay na, sino magsasampa ng kaso. Pamilya, pwede naman, kaya lang, bakit sa inyo yung pamilya, forever na itutuloy yung kaso na yun. Eh, walang mag-aalaga sa mga bata. Siyempre, patawarin mo na, kumain mo yung mga anak niya. Ganun po yun. So, pagka life yung death na yung ano, kung may private dito na po ninyo, disregard na po yung sa private, ay sa public hospital.
psychological. Psychological abuse, usually pagka sinusumpong sinasaktan ng asawa, ina-add na po namin sa psychological abuse. Kasi umatik na po yan, pag sinaktan ka, nagkakaroon ka ng trauma. Na-stress ka, nanidepress ka, dahil sa araw-araw ka na lang suntok sampal dito. Kaya pwede namin idagdag kahit wala kayong psychological evaluation. Pero may mga lalaki kasi na hindi naman mabigat ang kamay, pero yung bibig parang Armalite. Talo pa tayo, talo kayo, anong sinasabi. Kailangan po may psychological evaluation. Sabi nila, pagka 926 daw hindi na kailangan. Pero hindi. Kailangan pa rin meron tayo. Para ready na kayo pag nasa court na po kayo. So, sa psychological, ito yung, may sinasabihan ba ng asawa dito na mataba, laylay, mabaho, pok-pok, tanga, maluwag, gano'n. Okay, pagka sinabihan kayo ng mga asawa na yung maluwag, tanungin nyo sila, no? Baka sila naman, yung kanila naman ang liit. Kasi yung atin, elastic yan. Nakanak tayo babalik. Kaya pagkabalik yan, tingnan nyo, di ba? Pagka papanganak nyo, tapos bakante. Pagka magbibimbangan ulit, di ba? Masakit-sakit pa, medyo masikip pa, di ba? So, hindi nila pwede sabihin na lumuwag yung atin dahil nanganak tayo. Baka kanila yung lumiit kasi magagamit sa naupubos, nauubod. Kaya lang, yung ibang mga nanay kasi hindi naman masabi yun. Kasi baka pag sinabi, susukal ka rin ng asawa. Diba? Hindi kaya mabaho. Kukumpara pa sa asawa, sa kabit, sabihin mabaho ka. Mas mabango yung kabit ko. Eh tayo pa kasi, nag-aasikaso tayo ng anak. Laba dito, palengke doon, ating sa school. Tapos si Basim agad, walang sabi-sabi, di ba? At talaga namang may matitikman na, maasim-asim, mangwanggo, di ba? Eh, di naman sinabi sino bang araw-araw naliligo sa atin, kahit walang bembang. Di ba? Hindi naman tayo maglilinis ng katawan kung hindi sinabi na may gagawin Eh, yung kabit, pag sinabi pupunta ako dyan, anong gagawin? Punta daw magsusunroks. Kasi alam niya, magbibimbangan sila para malaki ang bigay. Diba? Ganun naman, kaya hindi pwedeng kumpara ang asawa at saka sa kabit. Kasi magkaiba yan. Kasi kung naanakan mo yung kabit mo, tingnan mo, baka mas mabaho pa. Diba? Kaya sabi ko nga, huwag yung ginagaling yung asawa niyo. Sabihin mo, pangit. Eh, sino bang dahilan yan? Yung nakuha mo yan, ang ganda-ganda, ganda-ganda ka. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, pangit. Kasi kahit hindi mo binibigyan ng pagpapartner, kung gusto mong maganda ang asawa mo, bigyan mo lahat. Magpa-inject ka ng gluta, magpa-ilong ka, magpa-dede ka, ano ba? Ano gagawin nila? Magpa-belo ka, gano'n ang gagawin, di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin pangit kasi ang dahilan ng pagkapangit niya, sila. Sabihin mo, mataba. Tumaba dahil ng anak. Buntis sino bang may gusto maglaro ng junior? Diba? Parehas naman na ginusto yan. Eh, hindi nila pwedeng sabihin yun. Kasi para din sa kanila yun. Saka minsan, pag nasa bahay lang, nasa bahay ka lang, wala kang kwenta, wala kang... kung walang maglaba ng gamit nila, yung bago-bago nila. Kung walang maghahanda ng pagkain nila, sa tingin nila, tatawa sila. Diba, hindi naman hindi dapat tayo ginagano ng mga asawa natin. Kaya lang, yun nga, sabi ko, hindi tayo kasi pare-parehas na kaya nilabas kung ano yung nasa loob natin. Hindi natin pwedeng sabihin na tumigil ka, nasasaktan ako. Parang mahihiya ka tayo, pang mahihiya, samantalang tayo ang inaabuso mentally. Kasi araw-araw sasabihan ka ng ganun. Diba? Parang kung may problema sa opisina, yung tapos tayo ang mapagalitan, wala naman tayong kaalam-alam kung ano nangyari. Diba? So dapat hindi po sa akin lahat inubuhos. Kasi kahit pa paano naman tao din naman tayo, kaya dapat hindi tayo ganunin. Kaya lang hindi tayo nagsasabi hanggang sa maipon ng maipon, nagka-depression, minsan natutulala na lang, nakagano kay kinakausap mo, wala na, hindi na nagsasalita kasi parang lumilipad yung isip. Epekto po yun yung araw-araw ng mga at pinagsasabihan na masasakit na salita. Kaya may makikita kayong tao na dati classmate niyo, ang ganda-ganda dati. Nung maayos siya, matalino siya. Pero parang makikita ninyo ngayon, parang laging aligaga. Wala sa ayos. Sasabihin na lusyang na siya. Kasi nga, may problema sa loob ng bahay, yung sa loob ng pamilya. Na kapag hindi po natin na-address, na sabi kasi nila, pagpunta ka sa psychiatrist, ay baliw ka na. Hindi po. Pupunta ka sa psychiatrist para hindi ka mabaliw. Kasi pag galinayaan mo yan, yun. Pagka sobra yung depression mo, may nababalitaan tayo na sinulog yung sarili at yung mga anak kasi depressed sila. Wala silang
kanila. Or kaya, worse, siya pa ang naglugmong doon sa asawa niya para maging depressed talaga. So yun, pagka nararamdaman niyo yung mga bagay na yun, kung intention ninyong magkaso, dahil doon sa mga ginawa ng asawa ninyo, o dahil nga, lagi-lagi kasi sa pangangabit yan eh, nagkakaroon ng ano yung babae eh. May effect po kasi yun. Sa psychological po kasi papasok yun. Yung laging iniisip mo na, baka nasa kabit na. Imbis na pinapakain mo yung anak mo, akala mo pagkain yung kutsara pa lang, dinudugtog mo na sa bunganga ng anak mo. Kasi ang isip mo, ba't hindi mo umuwi? Anong oras na? Wala na. Gagawin ka pa. Diba? Kaya nakaka-affect po talaga sa mga. In-schedule po kayo, halimbawa ng alas 8 ng umaga, dapat po medyo maaga kayo. Tapos inaabot po kasi ng mga ilang oras, kasi once a month lang po kasi yun, ginagawa. So kung sabihin natin na tatlong session nyo, 3 buwan po kayo na babalik doon. Once a month lang po yun, at libre po ang transpo kasi si barangay na po ang maghahandle po doon. Pero kung may pera kayo at gusto ninyo mabilisan na, kasi talagang inis na kayo, pwede naman po sa private. Danas na po namin yan. Madismiss na ang lahat pero ang psychological din. At nasa 80 to 100 plus po ang yan sa puno. Yun po ang pinaka-matibay yung ebidensya po natin. Mga pabata po yan, lalo sa bata or sa ating mga matatanda. So yan po yun. May tanong po kayo sa psychological abuse. Wala po. Tuloy na tayo. Ano ba may mga tanong pa kayo? So yan po yung sa psychological natin. Ngayon naman, may mga hindi po ba nasusustentuhan ng anak? O lahat naman sustentado na yan. So sa sustento kasi, pag sa amin sa PNP, kailangan po diretsong 6 months. Hindi nagbigay yung lalaki ng sustento. No? Kaya lang, magagaling ng mga lalaki. 4 months, nagbigay. E wala kang pera, tinanggap mo. Wala ang 6 months. Paano ka makakapag-file ng kaso? Di ba? So ganito, galingan din natin. Dahil gano'n ang ginagawa, patawag mo sa barangay. Magkano ba ang sustentong ibigay mo sa anak mo na to? Pero hindi kayo nagkasundo. So either magkasundo kayo or hindi. Basta may blatter, kuhanin mo yung kopya, paano mo sa kanila, ang tawag doon. Kalimutan ko na. Basta tatantakan talaga nila yun, na talagang indicated na galing sa kanila yun, dadalhin mo po sa Malolos yun. Family court, plus yung birth certificate. Sa birth certificate po, dapat ang nakalagay doon is yung taong nirereklamo nyo. Baka naman si Pedro nirereklamo mo, sino ang tatay, si Juan. Hindi po pwede yun. Kung sino ang nakalagay sa birth certificate, yun po ang nirereklamo nyo. So birth certificate plus yung letter sa barangay. Pagdala kay fiscal, tatanungin ka, kakasuhan mo ba ito o gusto mo lang magkaroon ng sustento yung anak mo? Sasabihin mo, sustento lang po muna. O, sustento, sabpila kay lalaki, 3 beses. Pag hindi humarap, pwede mo lang kasuhan. Pero pagka humarap si lalaki, magkakaroon kayo ng usapan, magkano ang kaya mong ibigay sa anak mo buwan-buwan, o nagsabi na, tapos ino-notarize nila, pagka hindi pumupad, kaso na po agad. Ang gagamitin ebidensya is yung notaryado na ng fiscal. So, matibay na po yun. Yun po ang gagawin ninyo na paraan para hindi kayo maloko dun sa 6 months na diretsyo para magsampa po sa amin. So, pagka ganun po kasi ang gagawin, diretsyo na po yun. Sila na po ang gagawa lang po. May pao po kasi, wala kang babayaran. Yun, magkalala. No, kasi ang problema kasi yung sasabihin may babayaran ka. Ang iniisip kasi nila, magkakabugado ba? Hindi. Pagka nagre-reklamo ako at wala kang kakayang kumuha ng abogado mo, meron naman po pao. Pero kung gusto mo mas mabilis, tapos agad-agad na makuha agad yung gusto mong makuha, abogado po talaga. Lalo na pagkagamit ang pag-uusapan, bawian ng mga ari-arian, talagang magka-abogado kayo, bawian ng mga anak, abogado po talaga kayo. No? Pero sa nakapaloob sa 9262, meron naman pong pao. No? Kasi gugulong din naman po yun. So, yun po sa financial natin ha. May mga tanong po ba kayo sa financial? O, magkano ang dapat ibigay ng tatay sa anak sa labas? O, yung anak ninyo na hindi pa kayo kasal. Sa batas po natin, ang nakalagay po ay 3,000. Tapos sa legal na anak, 5,000. Ano no? Sa batas lang po kasi yun. Pero sa ngayon, mag-base po yan sa, sa sahod. Eh, halimbawa, asawa mo, 150,000 naman. Wala ka naman 5,000 lang, 3,000 ang bigay sa anak mo, di ba? Napaka walang yan naman talaga nun.
nakalagay sa sako, yun ang gagawin. Maglo-loan ng sagad. O, magkano may iwan? 5,000. Wala na rin. Ay, naku, gusto. Hindi naman dapat ganun. Ay, ganun ba? Na company na talaga ipapasagad na walang makukuha buwan-buwan. Hindi ka rin ka ng pumasok nun. Meron yun, may maiwan kaya ng konti, hinihon talaga siya. No? Yun ang ginagawa ng iba. Pero may ibang company na alam nila na may mga ganung nangyayari tulad namin sa mga government. Sino ba tanakan ng pulis dito? Sundalo. Meron po ba? Sa BGMP, sa fire. O, yung mga yan, pwede po kayong pumunta ng finance. No? Finance service para bigyan ng ITM yung anak, basta naka-acknowledge si tatay niya doon. Tapos pagkasahod, matik na po sa ATM ninyo, mapupunta. Hindi na kayo parang kawawa na nanghihingi. Minsan, nanghihingi kayo, kapalit ay bimbang muna. Diba? Eh, laman naman niya yan. Diba? Lagi may kapalit, talukuhan, Tapos may iba pang partner. Yan ang mahirap. Para hindi tayo maging kawawa, mas maganda yung gano'n. Sa mga seaman, meron na pong mga agency na pumapayag sa gano'n. Dadalhin mo yung birth certificate ng anak mo, maghaharap kayo doon. Tatanungin sila laki kung magkano ibibigay doon sa anak, matik na po na, ITM na po, dadaan yung pera. O, so mas madali na yun, diba? Kasi napakahirap talaga na buwan-buwan, yung sustento ng anak mo, nakalimutan mo na naman yung mga ganun-ganun. Tapos may iba ka na partner ng dating yung jowa, huwag mo lang bigyan, kasi bibili tayo ng TV, bibili tayo iPhone 16, gano'n ka. Eh, wala talaga mapupunta sa anak ninyo. So mas maganda po yung gano'n. Napakahirap po talaga. Tsaka sa sustento po, ito po sinasabi ko mga mami ha, hindi po tayo kasama ha, sa sustento tayo. Unless, kapapanganak natin, ilang buwan lang yung anak natin, hindi po tayo makakapagtrabaho. So dapat magbigay naman, anong papadili natin dyan, puro tubig na lang yung ininumin natin. Walang lalabas na gatas para dun sa bata. So kasama tayo doon. Pero pagka kaya na natin magtrabaho, hindi na po tayo magiging kasama doon. So yun po, malinaw na po ang sa financial. Pang-apat, sexual o yung sinasabing marital rape. Bakit meron mga ganun? Yung mag-asawa naman kayo. Diba? Eh kaya nga inasawa, minsan ka sasabihin ng lalaki, eh kaya nga nag-asawa ko, pinakasalan kita para may bibig-bagin araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Sobra naman, Kung bata-bata, abay kahit saan, sige, buka ka. Pero pagka tumatanda na madaming anak, ay, masakit na yung likod, uyar, ay, teka lang muna, gaganon ka na di ba? Pero pag bata-bata, kaya. Pero pagka habang tumatagal at madaming anak, apit-aki ang babae talaga, Diyos ko. Tapos hindi ka pa nasasarapan, kusang ina. Di ba? Totoo yun. Baka may nakalimang anak na dito, hindi ba naranasan kung paano masarapan? Totoo lang. Kasi may mga, di ba, napilit lang ng asawa kasi buntis. O, dapat, huwag kang pumayag sa ganun. Dapat din maramdaman ninyo kung paano masarapan. 9 months man, di ba, daladala ninyo, pag anak ninyo, kayo pa. Pero hindi man lang ninyo naramdaman yun o naranasan yun. Dapat pantay. Para kahit dalhin nyo ng talagang yung halinghin mo, ang lakas-lakas mo, huwag mong sisihin, pagka yung anak mo, umiiyak, pati hihirapan ka, kung nag-iisipin mo, ay hindi, nasarapan ako dito, ito na yung gaganon-ganon ka, di ba? Kaya lang, yung asawa mo, hindi ka nga naligayahan sa ginawa, tapos pag-aalaga sa anak, pinapabayaan ka pat lahat-lahat, di ba? Sobra. Kaya yun na, kaya nagkakaroon ng marital rape, kasi yung mga napapanood yung mga asawa natin. Imbis na yun lang yung butas, gusto pa pati sa butas sa baba, butasin. Ay, Diyos ko, subukan muna yan kung makag-ballpen. Sige, kasi yung muna, tingnan natin kung masarapan ka bago akin, di ba? Tapos may mga biblical kasi, na kapag doon pinasok, parang evil na siya o kalimutan na. Parang nawawalan kasi ng respeto sa asawa. Tsaka nagkakaroon ng sakit ang babae kung araw-araw doon. Hindi naman tayo taga-ibang bansa na bawal di ba magbuntis kasi papatayin na sila. Kaya doon lagi ang pinapasukan. Kaya lang kayo, asawa kayo. Normal lang na gagawin ng mag-asawa yun. Pero yung sasabihin niyang sa likod, okay, tumigil-tigil muna, unless talagang nag-usap kayo kasi hindi pwede siya. Diba? Pero kung hindi mo ilang ipilit dahil anong sasabihin, asawa kayo. O di naman kaya, may mabahong gustong ipasubo, hindi naman lollipop. O diba? Dahil sa pinapanood na naman. Hindi naman normal yun So napapanood lang yun Nakakala mo yung nasasarapan nila, pasubo ko. Tapos sa asawa mo gagawin, parang bababuhin mo yung asawa mo. Hindi na po pwede yun. Kaya nga may nagre-reklamo
mo na, sexually abuse sila kasi kung ano-ano ginagawa sa kanila ng mga asawa nila. Tapos, huwag po kayong maniniwala na sabi dahil kinabuso siya, pakibote, kung ano-ano ang pinapasok doon, sasabihin, hindi naman makikita kasi nalawlaw ka. Bawal na naman tayo sa psychological. Huwag po kayong maniniwala sa no? Kasi sa medical, sa ating mga babae, pag pinilit tayo at wala tayo sa mood, hindi magbabasa yan. Kaya pag pinasukan yan, masakit. Magkakaroon ng gasgas. Ang gasgas na yun yung sinasabi ng mga doktor na laceration. Kaya malalaman kung ikaw ay pinilin o hindi. Kaya yung mga na-rape, pagka pinadoktor namin, makikita walang kahit na lacerations, ibig sabihin, ginusto, nagbasa yung kanya, kaya walang makitang gasgas. Maliban na lang kung isang oras naman, pasok labas doon, wala naman ganun. Siguro, ano? O meron ba? Yung mga nakainom ng gamot, isang oras ganun. Wala naka-experience ka, no? Pero wala namang umaabot ng dire-diretsyon ganun ang gagawin. Diba? Mapapagod din, sasakit ang likod. So, hindi po yun. Kundi kaya naman, binuhusan ng mantika para madulas. Meron ba? Hindi pa din obra yun. So yun, kahit nakailang anak ka, nakailang jowa ka, pagka talagang hinilit ka, makikita pa din yun sa medical. No? Kasi iba po ang sira ng ating loob kung sa panganganak galing yung ulit. Iba din po kung ilan yung naging partner natin. Kaya yung mga iba na nagtatrabaho or mga maraming mga naging partner ng iba-iba, yung, hindi yan eh, yung ganito, sa hymen nila, parang ganyan yung sugat. Minuto na, hindi by o'clock or 2 o'clock, 3 o'clock, hindi na ganun. May mga 2 o'clock in 1 minute, mga ganun-ganun na. Kasi nga, sa dami. Kaya makikita, lalo na sa mga bata, kaya hindi nila maitatanggi kung ito ba ang nauna or ito ang pag ilan na siya. Kasi nabibilang sa sugat, sa hymen po ng mga babae. Iba-iba po kasi yun. So, ang may alam lang po nun is doktor na expert po sa pagtingin sa mga internal sa mga. Kaya pag sexually abuse kayo or rape kayo or ano pa man ang na may pinalaman sa ating mga genitalia, ang nag-check lang po is yung mga expert po na doktor. Hindi po siya pwede sa OB-GYN kasi ang OB-GYN titingnan lang kung lumuwag ba yun, may sugat ba yun, pero hindi nila makikita yung pinakaloob, yung sa hymen. Hindi po nila expert kung anong gagawin po doon. No? Kaya ang pwede lang po yung doktor po namin, kasi sila po ang nag-aral doon. Tapos sa WCTU na mga public hospital po, ang meron lang po noon ay GBL at saka sa may Maynila, sa may Valenzuela, meron silang WCTU po doon, saka sa Camp Rami. Yan lang po. Pero sa mga OB-GYN, hindi po. Sa parang superficial lang po sila, hindi po sa pinakaloob-looban ang nakikita po nila. May tanong po ba kayo sa sexual? Wala naman. Wala namang pinipilit dito. Lahat willing. O may kinukulang. Kasi may iba akong mga naging kliyente na gusto 3 beses sa isang araw. O, yung asawa niya, ganun ng ganun. O, anong ginagawa? ML. Puti ka pa nga eh. Sa cellphone, gigil na gigil ka. Sa akin, hindi ka lang gigil eh. Doon sa opisina talaga. Kasi hindi na lang nadoon. Kaya bakit ba? Kasi naglalaro lang ako. Hindi naman ako lumalabas. Nagigigil ka sa cellphone. Ako hindi. Gusto ko 3 beses sa isang araw. Oo, yun ang ng babae. Hindi daw inaano. Pero sa cellphone talagang gigil na gigil. Sa kanya, hindi man lang nagigigil. Isang putok siguro, tulog na. Wala na. Yung sabi ko nga, hindi nasarapan. Kaya yung iba din nakakabit. Kasi iba yun ang dahilan nila. Hindi daw nasasarapan. Eh, mag-asawa naman kayo. Sabihin mo, iti ka lang muna. Huwag kang magpaputok. Ako muna. Ganun yun, di ba? Kung hindi nyo naranasan yun. Kasi yun yung dahilan eh. Sasabihin nila, hindi ako nasasarapan. Parang ang pangit. Lalo na pagkatabayan yung masasabi nila na hindi kasi ako nilalabasan. Hindi niya kasi ako mapapaligaya. Pwede mo nalang sabihin. Kung di kayo ituro mo kung paano ka. Dahil iba-iba tayo. Iba-iba. Saan ba niya dapat hawakan? Saan ba dapat niya ipasok? Saan ba dapat niya, ano ba? Tatayo ba? Tatagin? Diba? Turuan niyo. Ganun po ang gagawin niyo kasi mag-asawa naman kayo. Kasi usually talaga, pag hindi niyo nag-uusap, yun ang kulang eh. Hindi niyo nasasabi sa isa't isa eh. Diba nung mag-jowa kayo, walang sikreto. Dapat lahat nasasabi yung dapat. Pero nung naging mag-asawa kayo, iba na yung priority, yung trabaho, yung anak pa. Kaya hindi nasasabi. O, sumalik tayo doon. Nangigigil sa cellphone sa kanya, hindi. 3 beses daw ayaw. Nagtatalo-talo. Manong na yung lalaki, sige na nga, last chance, pagbigyan mo na ako, gagawin ko yung 3 beses sa isang araw na lang.
buwan, bumalik sa akin. Sasabihin, hindi daw ako. Nabuntis na eh. So anong kulang doon? Komunikasyon. Kasi si babae, simangot ng simangot, buntal ng mga gamit, sira ng gamit. Hindi sabihin na kulang. Hindi kaya ayayin, uy, tama na, hindi ka na, bembangan na, ganun agad. Kasi kung yun ang kulang, yun lang naman eh. Yun lang naman ang mag-ayos sa inyo eh. Hindi kaya kung may sinasabi sa inyo hindi maganda, hindi kaya minumura kayo, pwede naman ninyong sabihin na, huwag naman ako lang minumura. Kung gano'n ninyo yung asawa, may iba nga kasi matahimik. Hindi ayaw kausapin yung asawa. Dahil bakit susungan ka rin kayo? Pero dapat po kasi meron kayong time. Totoo yung parang kahit sa isang linggo meron kayong date. Kahit hindi lalabas. Yung mga anak nilagay mo na sa lola. Kaya yung mga lola muna, pag dinala yung ako ninyo, kuhanin nyo ha. Baka mag-uusap po yung mag-asawa, ano? Yun po ang gawin po ninyo. Kasi kailangan po talaga sa mag-asawa, mag-uusap po kayo. Anong naging problema? May problema ba tayo dito? May problema ba sa ganyan? Kaya lang minsan kasi pagka financial talaga ang problema, lalo anak, medyo maninig yung ulo. Parang hindi na kailangan, parang ayaw na ninyong mag-usap. Pero yun nga, kailangan yung mag-usap. Kasi pagka lumayo na talaga yung loob niyo sa isa't isa, yun yung time na talaga masisira yung pamilya, lalo pagka may umaalig-aligid, nakakapak na yung isa. O di kaya, pinamad na din yung isa, wala na. Sino nakakit kung anak niyo? Laging sila ang naiiwan sa gitna. Nagiging masaya yung nanay at tatay, pero yung anak nandiyan lang. Anong nangyayari? Oh, yung anak mo nagnakaw. Ikaw kasi hindi mo kasi yung sustento gano'n. Ikaw din naman, anong ginagawa mo? Diba? Iba yung pinakasikaso. Kaya dapat, lagi-lagi talaga, mag-uusap yung mag-asawa. So, wala kayong tanong doon sa natin, sa marital na yan, walang pinipilit. Yung panglima, ito naman, napakapunti naman ang nagre-reklamo ng ganito. Tulad nung may malaking negosyo. Nagbebenta kayo ng mga cake, gano'n, o mga tinapay. Pero yung asawa mo, yung kita sa kanya lagi, pagkano binibigay sa'yo, 10 piso. Saan ka naman doon? Ito mumulong ka naman na magmasa doon, di pang anong man lang sana. Ang spa, wala. Hindi kaya may alaga kayong kambing, binenta, lahat ng kita sa kanya. Walang binigay sa'yo. Hindi kaya, nung napangasawa ka, teacher ka, usapan ninyo, pagka lumaki niyo yung anak niyo, okay na, babalik ka na sa pagtuturo. Ang ginawa, inumpis ka ulit, nakalima ka na, hindi ka na bumalik sa pagtuturo. Parang binibigilan niya na ma-practice mo yung profession. Papasok po yan sa economic, no? Unless naman ang gusto mong balikan ay magtrabaho sa bar. Hindi naman na pwede na. Pero kung maganda naman yung trabaho mo dati, gusto mo naman balikan para makatulong sa pamilya mo, pag-usapan doon ninyo. Lagi-lagi po yan sa pag-uusap talaga ng mag-asawa na pumunta po yung mga problema minsan yan hindi kasi pinag-uusapan eh. Diba? Minsan nga nilalabas, dati-dati pag may mga problema yung mag-asawa, tinatago pa nila. Pero ngayon, bulgaran na. Siya kasi may kabit, may ganito. Kaya siya kasi, ang ganito. Bago na ba? Ano ba yan? Sana, sabi ko nga, pagka lahat ay nakiputan na, wala nang magsisigawan ng mga mag-asawa. At saka pwede naman ninyong pag-usapan talaga yun. Sulahin ninyo na muna na kayo talaga. Pero kung sa point na talagang papatayin ka na sa kabugbog o sa sampal, abay tigilan na natin. Hindi na makukuha ko sa usapan yan. May mga problema na pwede maalis. Pero may mga problema naman na talagang panghiwalay na. Na yun nga, anong silbi na kapit ka ng kapit dyan magpapantay na nga yung makautos sa mga bata. Lagi ang dinadahilan, walang magpapakain, walang tatay na matatawag yung mga anak ninyo. Pero, yun nga, paano kung mamatay ka na? Sino mag-aalala yung mga bata? Diba? Paano mo masasabi na para sa mga bata kung wala ka rin na nanay? Kulang yung mga anak. So, sa ganun ulit-ulit, mag-usap muna ha, sa mga asawa po ninyo. Maganda nga sana yung mga asawa nyo, pero siyempre, pwede kasi. Pero maganda kasi siya i-discuss pagka nung ikakasal na, para mag-isip-isip na, itutuloy naman natin ito, hindi ito magalo. Kasi may iba kasi napipilitan lang mag-asawa, kasi nga, buntis, kaya may mga nangyari na. So, yun po yung kabuuan po ng 9262. Pahakyaw lang po yun, may mas malalim pa, kaya lang pagka i-discuss po yun, may makakatulog na tayong lahat. Kasi medyo boring pagkabatas po ang pinag-uusapan. Kaya medyo singit-singitan ko, pagka
Pagka may mga nabastusan, o kaya yung anak ninyo may tatanungin, mama, ano yung blimbang, ganun sa inyo, ay kayo na magpaliwanag ko ha, kasi dinala ninyo yung anak nyo eh. Kasi hindi, akala natin yung mga bata na yung tatahimik, nanunood na nakaganon, pero baka naririnig, no? Kasi may katrabaho din ako na nagpukwento sila, yung anak niya naglalaro regarding dun sa nanay ng bata. Pagdating ng tito, agad-agad sumalubong yung bata, sabi niya, alam mo tito, malungkot si papa. Kung bakit? Sabi ng tsuwi. Kasi si mama pala, nag-cheat. May anak pa daw, kapatid ko daw yun. Akala nila hindi naririnig yung bata, pero na-absorb pala niya o naaano pala niya. Lalo makatalino po yung mga anak natin ngayon. So, yun yung ano yun natin. Pagka nag-aaway tayo, may mga sensitibo tayo pinag-uusapan ng asawa, baka yung mga bata, tinanong nila natin. Kasi maririnig po nila. Maano nila, parang may question sa sarili nila na hindi nila pwedeng tanungin kasi nakikita nila nagagalit na kayo o nag-aaway na kayo pareha. So, yun po yung sa 9262. Yung sa ano naman natin, lahat ng barangay, lalo na dito sa Batya, mayroon tayong 5 na bawsi dito. Kung sakaling kailangan din ng kausap, or kung ayaw mo sa kanila kasi baka i-marites kayo, pwede naman kayong pumunta sa station. 12 to 12 po ang schedule ko hanggang madaling araw yun. 12 ng tanghali hanggang 12 ng umaga. Kaya pwede po kayong pumunta sa akin. Lalo na pag may mga trabaho kayo at 5 po lang ang uwi nyo, alas 6 andun pa din po ako. Pero sana walang lasing po na pumunta ha. Paguguluhin po kayo dun sa hagdan, tapos papalundong po kayo dun sa drum. Meron pa akong ganon, lasing pumunta sa akin. Saka paano tayo magkakaintindihan? Lasing ka, umuwi ka muna. Hindi naman pwedeng ganon, no? Kasi pag-usap kayo ng matino sa akin, kasi hindi ko alam kung alin ang totoo doon, at saka sa kwentong lasing lang. So, yun po. So, pupunta na po tayo sa main topic kung bakit po i-request namin na mga magulang ng mga daycare ang kausapin namin. Kasi nakaka-alarma na po na ang mga nagiging biktima po ay mga bata. Mapa-online man yan o kaya talagang personal na ginagawa na sa kanila. Pero po kasi tayong tinatawag na usain o kaya si SAEM, yung mga online sexual abuse na ini-explain nila is yung mga bata. So, paano exploitation sa social media? O, yung mga nagre-release na nanay, may nagre-release po ba dito? Na naliligo yung anak, nakikita yung putotoy. Ano, tuwak-tuwa ka pa ang video, post. O, sa tingin nyo, yung mga nanonood doon, ay normal na natutuwa lang ba? Baka hindi nyo alam, may kabastos-bastos ang ginagawa habang pinapanood yung anak ninyo. Yun yung mga tinatawag natin video file. Na-arouse sila pag nakakakita ng mga genitalya ng mga bata. Hindi lang po foreigner ang gumagawa, may mga Pilipino na din. Nababalitaan yun, ilang buwan pa lang yung baby. Ano? Ginahasa. Anong sarap ang nararamdaman niya nun, diba? O yung anak na lalaki, pinakalikod. Ano? Yun yung inaano natin na talagang medyo iba yung effect ng social media. Kaya, pinapag-usapan namin kayo na kapag naglilinis ang anak ninyo o di kayo naliligo, o kaya kahit ibang tao, kinukuhanan ng anak ninyo, ano kaya yan? Ano? May privacy act po tayo, hindi po pwedeng basta-basta na lang picturean, kukuhanan ng video yung anak ninyo. Baka mamaya pinapasayaw lang, sila nagpapasayaw ng anak dito ng mga sexy dance. Tapos tuwang-tuwa pa, pinapalakpakan. Anong magiging effect nun sa bata? Baka gusto, di ba? May iba, nagbibigay ng pera, sumasayaw. Nag-isipin ng bata, pag sasayaw, wala ako ng gano'n, bibigyan ako ng pera. O anong gagawin eh? Hindi na ako mag-aaral, sasayaw na lang ako sa bar. Easy money, di ba? Kaysa naman lagang nag-aaral, hindi ako makabasa, palo agad. O, yun ang iisipin ng bata, na tama yun. Sa kasuotan din. Pinapayagan yung anak niyo na magsuot ng mga sexy, na hindi nyo sila sabihan na ito ay pwede mong suot sa ganitong okasyon, sa ganitong lugar, sa ganitong oras. Yung anak ninyo nasanay na nasa loob ng bahay na kahit anong suot, makikita yung kahit anong kuyukot dyan o nasisilip dyan, hanggang sa magdalaga at tinutubuan na siya ng mga dede, mga ganon. Nag-inuman yung asawa niyo, kasama yung mga barkada. Yung anak mong dalaga, walang bra, pinag-serve ng asawa mo ng kahit tubig. Pag yuko, makita yung dede, o kaya dibdib niya. Ay yung mga nagginawang pulutan yung anak mo. Binabastos na sa isip. Pero hindi pa din yung nag-iisip yan. Yung anak mo magpunta sa likod bakit o nag-CR, sinundan, binahasa. Kanino mapupunta ang sisi? Diba? Kasi hindi yung tinuruan na
akala nila totoo. Meron din tatay anong ginagawa, di ba yung mga bata pwedeng tumingin pag newborn na? Di ba nilalaro yung putotoy para daw lumaki? Ano bang ginalaman mo kung lalaki doon? Okay lang naman na maliit basta marunong gamitin, di ba? May naman ganun eh, bakit gagawin mo yun? Eh paano kung may baknado na ano, kahit laruin yung ng anak mo, di wala lang sa anak mo kasi nilalaro naman ni Papa to eh. Ibig sabihin kahit sino, pwedeng laruin to. Di ba? Yung mga anak ninyo, sinong nagbibihis po dyan at saka nagpapaligo? Lagi po bang kayong mga nanay? Walang humahawak na kuya, tito, lolo, asawa? Wala. Dapat po ganun ano. Habang binibihisan at nililiguan ninyo yan, habang binupunasan yung mga masiselang bahagi ng katawan nila, pinapaliwanag ninyo sa kanila na ako lang at ikaw ang pwedeng umawak niyan. Ituturo niyo kung ano yung mga bahaging katawan na kayo lang ang pwedeng umawak at siya. Kasi sa araw-araw na sinasabi ninyo yun sa anak niyo, kahit na paulit-ulit, pumapasok sa isip nun. Halimbawa, kinuha ng kapitbahay nga ninyo nag-iinuman, pinaupo dito niya, tapos sasabihin, laban ng ganyan. Di ba nakakawakan ni Papa ko, nakakawakan ni Nico ko? Eh araw-araw nga naman, iba-iba ang naghuhugas sa kanya. Sa tingin niyo, magsusumbong yung anak niyo sa inyo? Lalo hindi naman ninyo tinatanong kung anong nangyari doon. Hindi, kasi akala niyo normal. Pero kung laging kayo ang nagbibihis dyan, kayo lang ang humahawak at sinasabi ninyo yung bagay na yun, mag-umiglas pa yan. Tatakbo sa'yo. Ano sasabihin? Mami, si Tito, tinawakan ko. Di ba nalaman natin agad? Agad-agad natin, mabibigyan ng, ano, pwede na ninyong pakulong yun. Kasi yun sa ginawa sa anak niyo, kasi sinabi na agad-agad. Kaya nagkakaroon ng problema, kahit gusto namin bigyan ng hustisya ang nangyari sa mga anak ninyo, ang mga bata hindi nakakatanda ng araw. Hindi nakakatanda kung saan. Hindi nakakatanda kung sino ang gumawa sa kanila. Paano ka magkakaso nang hindi kilala kung sino kakasukan? Kasi minsan yung mga nakakabusong bata, malalaman mo lang kapag hinugasan mo, sasabihin, Mami, ang sakit. O, kung mo lang malalaman pala na, tinutbot yung, diba? Napaka-ano sa magulang na malalaman yung ganun, wala kang kaalam-alam. Kaya sa simpleng pagsabi lang ng mga ganung bagay, magiging tulong sa inyo para kung may mangyari mang hindi maganda sa anak ninyo, isusumbong agad. Kasi nung tayo, nung wala pang nakakahawak sa mga katawan natin, masabi lang tayo, di ba parang kakaiba yung pakiramdam? Yung gusto na natin maligo, nakakaano yun. Kasi may mga minsan, pag naglalaro, aksidente, makakawakan yung dede mo, parang nandun pa yung kamay, na kahit hindi sinadya na hinawakan yung dede mo, nandun pa rin yung kamay. How much more dun sa sinadya na ginaganon-ganon yan na ayaw ng bata? Diba? Nakakalaginig ng ano, kaya lang ganun po kasi ang nangyayari. Kaya pag yung anak ninyo, sinanay ninyo na bawal dito, bawal ganyan, agad-agad magsusumbong yung mga. Tsaka pag nagsusumbong yung anak ninyo, parang awan na ninyo, ha? Kahit gaano tayo kapagod o kaya busy, huwag yung sisingalan. O, sa tingin ninyo, magsusumbong yung anak ninyo sa inyo pag ganyan gagawin nyo. Di po ba hindi? Kasi sasabihin, ayaw naman makinig ni mama. Paano ko sasabihin sa kanya yung problema ko? O pupunta sa kabila. Halimbawa, kasi yung iba, Mama, bakit may tumutubo dito? Eh, may iba na, ano ba yan? Dala ka ba susukat yan? Ganyan ang tinatanong mo. Gaganunin ninyo. Hindi. Dapat i-entertain ninyo. Tanongin ninyo, ano ba yun? Ano yung tumutubo? O, hindi ninyo sasabihin, bastos yan, ganito. Hindi. Kailangan paliwanag nyo mismo sa inyo. Kasi yun nga, pupunta sa kabila. Ano bang problema mo? Kasi tinutubuan ako eh. Natatakot ako eh. Take advantage naman. Tingin ako ng tumutubo, mas hahawak-hawakan. Eh kung kayong nagpaliwanag, normal anak na tubuan ng gulgul. O tapos, di ba? Anong bastos doon? Ano ninyo? Kasi yun nga, minsan nag-experiment yung mga bata eh. Natatakot, ba't tinutubuan ako ng ganito? Nag-iiba yung boses ko. Bakit may mga ganito nangyayari sa katawan ko? May pakiramdam na hindi tama. Dapat po kayong mga nanay lalo ang paliwanag. Kasi kayo ang nanay eh, kayo ang nakakaalam. So yun po yung anuhin natin. Tsaka yung sa pagsasabi ng opo, po, sa pagpapasalamat kahit konting bagay, sa pagsasabi ng sorry kapag may ginawang mali. Ituro po natin sa mga anak natin. Kayo pong mga nanay dapat ang magsimula po noon. Hindi po si teacher ang magtuturo noon. Isusukli
buhay gawin nyo, ha? Kasi huwag bawal magsinungaling. May Bombay. Mama, hanap ka ni Bombay. Bayad ka utang. Sabihin mo, wala ako. Ganun mo ba yung anak ko? Sasabihin, di ba mama, bawal magsinungaling? Ay, hindi ko sasabihin mo, wala ako. O hindi yan natatang sa isip, pwede pala magsinungaling. Kasi sasabihin mo ba, pwede lang magsinungaling, mas matanda ako. Eh di sabihin niya, ay pag may edad din ako, pwede lang magsinungaling. Kasi hindi naman po nila alam ang white lies, mga ganun eh, di ba? Magsinungaling ako para hindi masaktan ko yung mga ganun. Basta kung ano yung nakita nila, sinungaling na, yun na yun. Diba? Bawal mga nakaw, yung mga ganun. Parang kasi minsan, tulad nung anak ng kasama ko, pumunta sa office, may pinirmahan kasi, yung anak niya tumitingin doon sa mga stuffed toys. Alam ko may gusto. So sabi ko, sige, tikuan. Sabi ko, di kumuha siya. Hindi laro-laro, gumagano'n siya habang pinirmahan ng tatay. Okay na, aalis na sila. Hindi binalik yung toys. So sabi ng papa niya, ba't iniwan mo? Bigyan ni ma'am yun. Di ba kasi sabi ni mami, huwag ako kukuha ng toys pag ako. Ibig sabihin, sinabihan siya ng nanay niya na, huwag mong kukunin, okay lang laruin mo, pero huwag mong kukunin kasi hindi sa'yo yan. O, sa simpleng gano'n lang ng nanay niya, naniwan. Kasabi ko, tuwa naman ako, bigyan mo na nga ng dalawa. Kasi nakakaalam yung batang gano'n na, bawal mong kukunin kasi hindi ako. Tiram lang ko. Habang nilalaro. Yun kasi ang magiging effect mo sa anak mo. Pagka lagi yung tinuturo na bawal yung ganito, or pwede yung ganyan, yun ang matatatak ko sa isip ko nila. Tsaka alam ko, sa mga unang nagkaanak, lahat ng gusto ng anak natin, binibigay natin. Kasi nga naman, 5 pesos, 10 pesos yung laruan na pinapabili. Kaya lang ang dami-daming laruan. O, binibili mo lahat. O di kaya, tinanggihan mo, pero ang sabi mo, pagkasira na lang yung toys, tsaka tayo bibili. Matalino yung bata, kinuha yung toys, oo. Mami, sira, buy new one. Gaganon pa sa inyo. Pinili mo, kasi mali eh. Dapat ang sabihin ko natin, huwag tayong bibili anak, hindi kailangan. Ganun ang sabihin nyo, pagka hindi kailangan, huwag natin bibilihin. Kahit marami tayong pera ngayon, pero may mga pagkakataon na kailangan natin mag-save. Paliwanag mo, ano ba yung savings? Ano ba yung emergency? Kahit sa konting ano lang, maano mong bata, tingnan nyo yan, paglaki. Hindi pagpipilitan na bibili ka ng iPhone 16, mga ganon, baka 30 na yung sa mga susunod, di ba? Kasi pag nasanay yung mga anak ninyo na puro oo na lang, pagka sinabi mo, ay hindi, wala tayong pera, ay sinungaling ka, napakaano mo, nakita mo, marami kang pera, wala kang kwenta, wala kang kapatid, diba? Kasi hindi siya sanay na natanggihan ninyo. Lahat kasi binibigay mo. Magbo-birthday, lagi-lagi bongga. Hindi araw-araw meron tayong pera, pinapangutang pa natin. Pagka nag-18 ko kasi hindi mo binigyan ng bonggang birthday, magiging kaaway mo pa siya. Magtatantrons eh. Kasi sanay siya na lahat ng hinihingi niya sa inyo, binibigay ninyo. Kaya control lang po tayo ha. Hindi dahil mahal natin yung anak natin, ibigay lahat. Kasi sa hulit tayo po ang mga problema. Alamin ay ipaliwanag natin sa kanila bakit natin pinanggihan. No? Lalo na pag may pinagbawal tayo, yung mga sleep over ng mga bata, huwag ninyong papayagan yun ha. Kasi masasanay yung mga bata na natutulog o nakikitulog sa ibang bahay. Anong nangyayari? Kahit nasa ibang bahay, hindi siya namamahay kung yung mantika. Masamang loob yung natulugan niya. Kahit anong ginagawa sa kanya, hindi niya nararamdaman. Pinaumagahan na lang naramdaman na may masakit sa kanya. Kasi pag sinabi ninyo nag-sleep over yung mga anak ninyo, kahit mga dalaginding na, hindi naman ninyo alam kung sino-sino yung kasama dun sa loob ng bahay. Dapat hindi po pinapayagan yung mga ganun. Tsaka yung mga ginagabi. No? Sabihan yung anak niyo, bawal nagpapagabi tulad si ate. Lalo na may mga ate na nakikita naman nila, pinapagalitan yung mga ate. Sabihin ninyo bakit? O kaya minsan dahil sa galit na galit tayo at may ginawa, ano bang pinaka-worst na gawin ng bata? Pinutol yung lipstick mo? O nilagay sa bowl yung brush mo? Basta yung pinakamatindi, tapos hindi sinasadya. Diba minsan kasi pagka ano na tayo, minsan magano natin mapalo. Pagka napalo natin yung anak natin, ipaliwanag natin kung bakit natin pinalo. Kasi pagka pinalo mo lang, tapos wala lang, iba-iba yung iisipin eh. Pero pag sinaliwanag mo, pinalo kita anak kasi meron kang ginawa. Masakit sa akin bilang magulang masaktan ka, kaya lang mali yung ginawa mo anak. Kaya kita napalo. Ganun ang ipaliwanag nyo. Kasi baka, yun nga, ulit, na pagkalinig nyo yung pinapalo, tapos minsan isang sampal lang, anong ginawa, nagtampo, nagbigit. Kasi hindi alam bakit ako sinampal, di na ako mahal ng nanay ko.
dapat ipaliwanag po natin bakit natin sila sinaktan. Kasi may mga bata ngayon na, yun nga, nasampal, anong oras umuwi, lasing, alauna ng madaling araw, nasampal ng tatay. Naglayas. O, sa paglalayas niya, naghahasa siya. O, sisisihin niya, magulang niya. Diba? Parang ang sakit na late na ipaliwanag kung bakit ganun ang ginagawa ng magulang sa atin. So bilang mga magulang, lagi-lagi po sa atin po talaga nagsisimula, no? Hindi po sa ibang tao, kundi sa atin. Yung anak mo, nasabihan ng kapitbahay mo kasi nakitang nangungupit doon sa tindahan ng matanda. Sinuhugot mo ng kapitbahay mo, inaway-away mo, nakita ng anak mo. O sabi ng anak mo, ay, kakabihan pala ako ni mama kahit mali yung ginagawa ko. Hindi forever nang mali ang gagawin yan. Kasi alam niya yung pagtatanggil ninyo. Hindi kaya alam naman ninyo hindi maganda yung ginawa niya, tapos ganun ang nagiging reaction nyo. Dapat po alamin natin kung ano nangyari. No? Alam ko na mali, nasaktan mo yung anak ng kapitbahay mo. Pero yung pagsabihan mo naman na mali yung ginawa niya, tapos sabihin sa'yo, ay huwag naman yung sabihin na, wala kang karapatan na pagalitan ng anak ko dahil hindi ikaw ang nagdirin yan. Diba? May mga ganun nanay. Kasi kahit ngayon yung pumupunta sa office, sasabihin, mabait mo yung anak mo, ma'am, hindi ko, bakit araw-araw mo ba kasama ang anak mo? Bakit dadalhin dito sa station yan kung walang ginawa kasama ang anak mo? Diba? Kasi pag gano'n ang nakikita ng anak ninyo, sasabihin niya, ay, nagtatanggol ako ng nanay ko, kahit mali yung ginagawa ko. Yun ang natatakot sa isip ko. Kaya pag lang yan, magiging problema ko talaga ninyo. Magiging kayo ang kaaway, imbis na kayo ang kakampi. Kasi kung kontra ninyo sa gusto niya, parang ang feeling niya, hindi na ninyo siya mahal. Kasi dati-dati kinakampihan ninyo, dati-dati binibigay lahat, ngayon hindi na. So magiging feeling niya, wala, hindi na siya mahalaga sa inyo. Kasi hindi naman ninyo kasi din kinakausap. So parang sa mag-asawa din, kung dapat mag-usap kayo na mag-asawa sa mga anak ninyo, dapat kinakausap ninyo sila. Lalong-lalo na sa mga tanong. Kailangan po ninyo sagutin. Kung hindi ninyo kayang sagutin, may mga kasama naman kayo na ano na kasi ang dapat nyo sabihin, pag ganito yung anak ko, ano kayang pwede nyo sabihin. Ganun ang ano nyo, gawin ninyo. Tapos i-approach nyo yung anak ko, na yung tinatanong mo pala ng isang araw ay ito ay yun. Ayun, may explain mo dun sa anak mo. Kasi nga, lahat ng makikita ng ating mga anak, lagi-lagi, yun ang tutularan po nila at susundin nila kasi akala nila yun po ang tama. At saka sa mga ganyan edad po ng ating mga anak, natuturuan po kasi natin sila. Huwag ninyong antayin na yung malaki na sila at kayo magtuturo ng kung ano-ano kasi hindi po nila tuturo yan. Mas magaling pa talaga sila kaysa sa akin. So yun lang po, may mga tanong po ba kayo regarding sa mga anak po ninyo? So yun po sana yung mga naibahagi po namin sa inyo ay ma-practice po natin. At saka kung pwede, maipaliwanag din po natin sa ating mga kasamahan. At ang tanong ko din po, meron po ba dito yung member ng mga nagpapa-iris scan? Nag-i-scan ng mata, kapalit, magkano 1,200, 1,500, 3,000? Meron po ba? Hindi kaya may mga nagre-report ng mga gano'n? Wala. Wala naman. Kasi dati-dati ang ginagawa, ayuda, bigas, noodles, tsaka canned goods. Tapos ang kapalit, pirma, tsaka ID mo. Ngayon, high-tech na, i-scan yung mata mo. Wala. Dito wala pa naman. Oo. Ayun, nag-discuss na ako dun sa iba. Nung nag-discuss ako, walang maniniwala. O ngayon, yung nasa Cindy Mall, wala na. Wala na yun. Samantalang yung pinupuntahan ng Pampanga, kahit anong munisipyo, wala na ngayon. Ibig sabihin, totoo. Kaya lang, yung gamit nila na number at saka yung mata nila, ginagamit na nilang pang-loan. Para kasi pyramiding po yun. Online, ang una natin mahihiram kasi is 2,000. So yung iba, yung binigyan ng 1,500, may nakuha pang, nalugi pa sila ng 500 kasi sa kanila yun. Babayaran nila yung 2,000 na unang na loan. Kasi syempre may mga pumapasok eh. Pero pag dumating sa 500,000 ang utang mo na online, hindi na yung babayaran. Kakayaan na lang yan. After mga 2 to 3 years, may bababa na po sa inyo yung sabi. Pag bumaba yung sabi na sa inyo, kailangan po ninyong sagutin. Bakit? Pag di nyo sasagutin yun, warrant of arrest na ang bababa sa inyo. No? Saka pagka 500,000, 1 million ang utang mo dun sa online na yun, magiging syndicated estafa yan. Ang syndicated estafa, pag may warrant ka, wala nang piyansa. So dapat pag may dumating na papel agad sa'yo, ay agad-agad mo nang sagutin. Magkano ang
magkano nakuha mo? 1.5 lang. Magta-times pa din. So, ganito na lang po ang gagawin nyo. Pag naging member man kayo, may kakilala kayo ng naging member yun, sirain na po yung SIM. Lahat ng account na nakakunik po sa number na yun, i-deactivate na po yun, tapos magpa-blatter kayo na nawala yung cellphone ninyo. Para after 2 years or 5 years na may darating na sabihin sa inyo, ilalakit ninyo yung blatter ninyo mula sa barangay na yun, na sabihin ninyo na wala yung cellphone ninyo. Ganun, para maging excuse lang. Halimbawa kasi ngayon, October, tapos January, ang natitira mula nung January to October, ang meron kayo 10,000 ang nautang. So, 10,000 ang babayaran nyo. Kasi after ano yun, lalaki, kalahating million na babayaran nyo. At least yung 10,000 na ano nyo sa blatter, na nawala yung cellphone ninyo, yun na lang ang babayaran nyo. Kasi yun ang nasa inyo yung number pa ninyo. Kaya lang, ang malaking tanong kasi, sa mata kasi, pagka nakuha yan, parang fingerprint yan, hindi naman napapalitan mata natin. Medyo yun na ang medyo mag-aabogado na kayo para ipagtanggol nila kayo. Pero yung SIM blatter, na pagsira sa SIM ninyo, is pwede na pong tulong sa inyo yung pangsabog dun sa sampina na ibababa po namin. So, ibig sabihin, hindi po ninyo binaliwala yung sampina po na binibigay sa inyo. Ngayon, magiging problema, baka naman, sirain daw natin. O, tapos mag-ano ka ulit. Mag-member ka ulit para may 1.5 ka ulit. Eh, hindi na po pwede yung paulit-ulit. Kasi sasabihin, nanguloko talaga ako ng tao. Kasi paulit-ulit nawawala yung cellphone, pero paulit-ulit naman, naggulo. Nagamit yung pangalan at saka mata. So, yun po yung i-ano nyo. Kasi hindi sila naniniwala ngayon. Wala na yun sa Square. Ito kasi walang magiging kaso kung walang magre-reklamo. Pero pag may nagreklamo, yun po tayo magkakaroon ng kaso. So, yun po. Parang medyo mag-ingat tayo kasi lahat talaga medyo, ano ngayon, mahirap ang buhay kung ano na yung ginagawang pang-scam. Sa mga nag-online payment, meron po ba? Kaya mall, na ang ginagamit ay wifi ng mall, free wifi. Pag nagbabayad po kayo ng online, huwag po kayong magamit ng free wifi ng mall. Yun po kasi yung madaling pasukin ng mga scammer. No? Halimbawa, BPI ang gamit mo, www.bpi.com.ph. Ang gagawin ni scammer, papalitan yung isang letra. Imbes na .com, naging .com. Ang M, naging N. Hindi naman natin i-check lahat yun eh. O sabihin mo, nag-push through na, meron pang confirmation na na-send mo na yun 10,000. Sabihin mo kay cashier, ma'am, okay na po. Sabi ni cashier, ma'am, wala pa po confirmation sa bank namin. Kasi sa iba na po siya na-send. Ganon kagaling. So dapat, ang nagiging po natin pag magbabayad tayo online ay ang ating data. Mas safe po yun kaysa gumamit tayo ng free wifi ng mall. O kaya kasi saan lugar, basta yung free wifi na yun hindi. Kasi madaling pasukin po ng mga, ano yun, mga scammer or yung mga, ano sa, peki sa machine. Saka yung mga order ninyo sa Shopee, gano'n din. Di ba yung sa Facebook, may mga pinapasukan din, mas mahal lumarating. Kasi sa iba na pumunta yung order po. Hindi sa legit talaga na site po. So, minsan, nakakaano mag-order. Kahit ako, malaking kaldero. Pagdating ko na kaldero, ano yun? Miniature. Kaya mga ganon, di ba? O, pagdadarating, hindi naman ninyo expect na ganon. So, may mga tanong po ba kayo? Meron. O, yan sa privacy act po natin ha, yung mga nag-video, nag-picture, o di tayo may kaaway kayo, tapos pinupost ninyo, cyber libel na po yun ha, basta may pangalan. May alias. Kasi isang certified ng barangay na ang tawag sa kanya ay nene, tapos ikaw nene, hayop ka, mamatay ka ng pusa, maganda ka. So, yun na, tapos account mo yun. No? Mahirap po ang mag-post mo yun. Mukha. Di kaya sa CCTV mo, nakabutan mo yung kumari mo dun sa likod, nakuha na ng CCTV, may ginagawa dun sa loob ng kotse, anong ginawa mo, pinost mo yung galing CCTV. O, illegal na naman. So yun ha, may kaso na naman yun. 9995 na naman, illegal na naman. Ay yung, ano to? Sa video, hindi naman sila pumayag na i-post mo yun. Hindi naman sila post-star para i-post mo yun, di ba? Bawal po yun. Tsaka yung sa CCTV na gagamitin natin as evidence, kailangan pumayag si private, yung may-ari. Kasi tinatawag ko talaga sila import. No? Kailangan mo talaga may certification na papayag siya. Ang masakit lang po, pumirma na pumayag siyang gamitin yung CCTV, pero pag tinatawag ni court, nasa ibang bansa siya, dismiss yung
kaso. Tulad nun, may namatay. May nakakita naman. Pero ayaw nilang tumistigo. Kasi, sa paalan ng pera. Kawawa, wala, dismiss. Kahit pa sumuko yung security guard na pumatay, dismiss yung case niya. Kasi, walang nagdistigo na siya talaga ang pumatay. Sa club, nung sumuko na nga, kinaamin na nga na siya ang pumatay eh. Kaya lang mag-dismiss. Walang distigo. Ganun kasakit. Kaya sabi ko nga, lahat ng hinihimanda natin, lahat ng sasamahan ng kaso, kailangan natin ibigay. Yun ang kailangan po natin. At hindi lang po kami ang may utos doon, kundi ang court, kasi sa kanila naman natin pinapasa. Doon yung napakahirap sa amin, kasi kahit gusto natin i-file yung case na yun, kung wala ko yung may ebidensya sa amin, hindi po natin nagpa-file po talaga. Talagang nandun lang sa amin yung folder na yun. Kaya yung pakikusap namin, pag mag-file tayo ng kaso, tulungan po ninyo kami sa mga ebidensya. Kasi yun po ang kailangan natin. So, wala na pong tanong. Para makapaglaro ko na kayo, pinagpapawisan ng mga bata. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong oras. Pasensya na. So, galing kanina. Mag-picture lang po tayo, tapos okay na po. Napakapon natin mo. Kami mga tanong kayo. Magkakataon naman tayo. Baka may tanong po. Di ba na lang po tayo? Sure po tayo.